Okay, so good afternoon and welcome sa klase natin ulit. Okay? So yung magiging topic natin for today will focus on the economic feasibility ng ating preliminary investigation report. So last time meron akong pinagawa sa inyo na kung saan naghanap kayo ng mga company that needs some improvement with their process or yung sistema na ginagawa nila. Okay. So, binasa ko yung mga iba doon and some of you are recommending some solutions na process related siya. Some are also recommending solutions na hindi naman yung process yung pinapabago kundi merong ilalagay na bagong technology doon sa kanilang process to make their transactions faster and more reliable pagdating sa mga gipitang oras. Okay. So, just like ang ano, yung sino ba yung last na binasa ko dito? Yung kay ano, yung kay Mang Inasal. Okay, so hindi ko na babanggitin kung sino man yung nag-ano doon, but binasa ko yung kanilang ano, kanyang preliminary investigation and lumabas doon sa kanyang observation na medyo mabagal ang customer uh, yung yung relationship management sa kanila na kung saan napapabayaan nila yung mga transactions na matagal silang magbigay ng order ng customer or hindi nila na ibibigay agad yung mga items na ano na ino-offer nila dahil hindi naka-prepare. Okay? So, nirecommend nila doon na kailangan may mga trainings na baguhin or i-implement doon sa mga empleyado para mabago nila yung kanilang proseso. Okay. So, kung may mga trainings or equipments tayo na bibilhin para doon sa kanilang ah, changes na gagawin para mapaganda ang kanilang serbisyo, ang unang tinitignan ng mga developer dyan is that magkano. Okay. Kasi susunod na kung kaya naman bilhin yan, kaya bang gamitin to, kaya bang i-maintain ito. So, the other two feasibility study will be done na lang after this economic feasibility. Sabi nga nila, pag nabili mo na, dun na yun. Okay? Pag nandun na, dun mo na lang pag-aralan or what. Okay? So, economic feasibility is the primary study na ginagawa nila dahil nakadepende dito yung resources ng company before ano mag mag pursue doon sa goal niya na baguhin yung company. Okay. So ang unang tinatanong pagdating sa economic feasibility is do benefits outweigh the cost? Okay. So yun bang bibilhin ko is yung benefit ba niya is mas maganda doon sa kanyang presyo. Okay. So, itong mga ano to, itong mga tanong na to is kailangan nating i-defend para papurbahan yung ating suggestion. So, from your recommendations or suggestions from your study, ang unang tinatanong lagi kapag ganun is, do the benefits ng inyong pinopropose outweigh the cost ng pag-acquire nito? Okay. So, if you will be going to this question, meron kasing dalawang nasa isip ang gagastos. Gagastos ba siya or mag-i-invest siya? Spending and investing. Okay. So ano bang pinagkaiba ng spending at investing? If you are uh, making use of the money tapos in-expect mo na madodoble yun or may babalik sa'yo,
na more than doon sa ginastos mo, then that is investing. Okay. Pero kung sakali man na ah, yung resources na ginastos mo doon is equal, or sabi natin yung value ng kinuha mo from the spent resources, hanggang doon lang, hindi na siya mag-grow, that is spending. Okay. So parang kayo din, pag meron kayong mga pera, ano ba ang ginagawa nyo doon sa pera ninyo? Are you currently investing or spending? Okay. So kapag sinabing ah, nag bumili kayo ng pagkain, ano yun? Ini-invest nyo ba or ni-spend nyo? Depende rin yan. Okay. Yung bang pagkain na binili ninyo ay ah, meron kang ini-expect na pagbabago? Like, yung pagkain na yun is meant to, to improve your, sabi natin, muscles. Okay. So medyo more on protein daw yung yung binili mong pagkain. Sabi natin protein shake, or let's say more on more on uh, building up, or ba yun? Building up muscles, pero hindi madadagdagan ang fats mo. Okay? So siguro nag-invest ka sa sa inyong katawan, pero kapag yung pagkain ay binili mo lang dahil nagutom ka, or marami kang biniling pagkain dahil nagki-crave ka, you're just spending. Okay. Ganun din naman po kapag sa mga business, kapag gumastos sila, they make sure that they are investing, hindi spending. So, yung trainings or yung equipment na ah, na nire-recommend ninyo doon sa inyong preliminary investigation, kung yung training na yun ay merong magandang mangyayari doon sa mga empleyado, or doon sa yes sir. Okay, or doon ah, sa company mismo, na mas maganda compared doon sa dating proseso nila, then that is investing. Okay. Kaya sometimes yung mga trainings na yun, may mga expectation yung employers from the employees na tinitrain nila. Okay? So, some they include yung contracts, mga ganon. Kasi syempre, kapag nag-invest sila dun sa taong yan at umalis din agad, then that is just nag-spend lang sila para doon sa training ng empleyadong yun. Pero kapag yun ay magagamit nila all throughout doon sa period na alam nilang merong ah, katuturan yung kanilang mga ginastos, then that is spending. Okay. So, there are two steps when it comes to cost and benefit analysis. Meron tayo nung una, producing the estimate of cost and benefit. Okay. Kailangan meron ka munang parang view. Magkano bang gagastusin, anong makukuha mo. And then, after nun is kapag nandun na yun na naka-layout na sa'yo, you have to determine whether the project is worthwhile. Kung yun bang gagastusin mo at yung makukuha mo is magagamit ba ng tama. Kasi may times po na okay, sa una maganda, pero after a while hindi na bumabalik yung yung puhunan, or yung ginastos. So, the benefit is hindi na na-outweigh yung yung cost niya, dahil akala mo lang yun ng una. Okay? Hindi naman porke sinabing nag-invest ka is makukuha mo na agad-agad yung cost ng investment mo. Okay? May time na kailangan mo munang i-check kung hanggang kailan mo mababawi ito, or kailan mo madodoble. Okay? So, iba naman po yun na usapan. Okay? So, sa po natin, sa mga terminologies natin, ang cost is medyo broad.
Hindi porke sinabing cost, pera agad. Okay? So may mga times na yung cost po natin is intangible siya. Okay? But for others, ito po ah, yung meaning ng cost pagdating sa ating topic ngayon. Okay? So cost is, sabi diyan, money flowing from the organization. So galing doon sa company. Okay? So uh, ito po yung ginagastos nila, and ang ginagastos nila is hindi lang yung how much is the item is valued. Okay? Hanggang dun na rin po sa paano siya implement, paano siya i-acquire. So it is the sum value of cost of items needed to implement the system. So for example, pinabili kayo ng tinapay ng inyong magulang. Okay? Binigyan kayo ng 50 pesos. Okay? Yung tinapay ba is worth 50 pesos? Maybe. Kapag kapitbahay nyo lang yung bakery. Pero what if yung tinapay na pinapabili is galing pa ng ibang lugar? Okay? So yung cost ba nung tinapay is the same doon sa sa in-expect mo? Siyempre hindi. Kaya nga meron tayo ng mga naidadagdag doon sa cost like transportation or yung iba pang gastusin natin. So, hindi lang po yung value ng item yon. Naidadagdag lang po yun as value ng item dahil doon sa pag-acquire niya. Okay. So, meron din po tayo ng yung tinatawag na operating cost. Okay. These are expenses. Kasi, ito po ay gastusin para mapagana mo lang ang isang bagay. Sabi natin company. Okay. Ano bang operating cost ng company? Electricity, yung mga utilities natin, operating cost yung mga yon. Yung ating mga pasweldo, okay? Kasi kung hindi ka gagastos ng operating cost, hindi rin naman magagawa ng tama ang proseso doon sa mga trabaho sa inyong company. Okay? So, meron din po tayo ng development cost. Okay. Ano bang pinagkaiba ng operating cost at development cost? Okay. Kapag sinabing development cost, gumastos ka dahil alam mo na maaaring madoble or madagdagan yung ginastos mo in time. Okay. So, sample, nag-expand yung business mo, nagpatayo ka ng ibang branch, development cost yun. Bakit? Kasi from that branch, maaaring tumaas ang sales mo kasi mas madami ka nang makikita na customer. Okay? So, kung isipin natin, itong dalawang klase ng cost na binabanggit natin, yung operating cost is spending, di ba? Kasi you are just uh, giving out the money from the organization para lang mapagana yung inyong mga transactions. While development is in-expect mo na meron talagang um, mangyayari doon sa ginagastos mo. Okay. Okay, so di din, hindi na ihiwalay. Pero dapat nakahiwalay yan. So, another na term po na nabanggit natin kanina is the benefits. Okay. So, this is the sum value of the savings made. Okay. So, ito po yung makukuha mo doon sa inyong pinagkakagastusan. Okay. Sometimes the benefits are tangible, sometimes hindi. Okay, bakit? Kasi maaaring bagay po yung makukuha mo from your spending or investing na ginagawa. Maaaring din naman po na convenience or time save. Those are intangible. Okay, kasi kapag sabihin natin mas mahal nga yung isang item doon sa sa the same item from different seller. Yun nga lang makukuha mo kaagad daw yung item na yon. Okay? Bumibili ka daw ng item na yon sa dalawang seller. Yung isa, mabilis yung shipping. Yung isa, mabagal pero mura. Okay? So,
Kapag gusto mo nang kunin agad yung item, you are currently spending more doon sa seller na sisingilin ka ng mas mahal dahil yung benefit mo is mas mabilis mong makukuha yung item. Okay, intangible yun, di ba? Okay. Pero kung sakaling nagtitipid ka, pwede rin naman doon sa isa. Okay? Yun nga lang, ang advantage mo, mura. Yun nga lang, disadvantage mo, matagal i-ship. Those are some benefits na ano. Okay. Meron din naman po yung mga ano, tangible pero later na lang. Okay, so may mga terms din po tayo na na-encounter pagdating dito sa pag-analyze ay sa pag-perform ng cost and benefit analysis. Okay. Pag may binili kang isang bagay, hindi naman forever ganun yung kanyang ay yung makukuha mo sa kanya. Kasi meron tayong tinatawag na useful life. Okay. So useful life is the period of time during which an asset will have economic value and be usable. Okay. Let's say uh, yung ano ninyo, yung uh, ice. Yan, bumili ka ng ice. Medyo mainit kasi ngayon eh, kaya yun yung nasa isip ko. Okay. Bumili ka ng ice. Ano ba? Ano ba yung gamit ng ice para palamigin ang inumin or ano, yung juice or soft drinks or ganon. Okay. So, binili mo yung ice sa presyong magkano bang ice ngayon? Sabi natin 4. Noon, ano lang eh, piso-piso lang. Okay. Sabi natin 4. Mahal nga yung 4 ata. Okay. So, hanggang kailan na magagamit mo yon hanggang hindi pa siya tunaw or hindi pa butas yung plastic ng ice, di ba? Okay. Ibig sabihin, magagamit mo siya. Pero what if natunaw na yung ice? Tubig na siya. Hindi na rin siya malamig. Is it useful sa kanyang purpose? Hindi na. Okay. Ganon din naman po ang mga ano natin, ang equipments natin sa mga company. Let's say, meron ka pong building. Ayan. Medyo matagal mabulok ang building pero syempre meron pa rin pong period of time na pwede mo lang siyang gamitin. Okay? Kasi hindi mo naman na-expect na after 1,000 years yung building na yun is the same pa rin yung kanyang integrity at pwede mo pa rin gamitin yung kanyang mga facilities. Okay? Maaring mabulok din yan. Okay? Lalong-lalo na sa mga machineries. Okay? So, kapag laging din, gamit na gamit. Good afternoon po. Ano po yan? Merit. Ah, sino po yung LJ, AF, LJ, ang papirma na lang po dito sa uh, 8 po. Okay lang po.
Okay, mabalik tayo. Saan na yung sinasabi ko dito eh. Ayun. Okay, so hindi po lahat ng asset ninyo is the same pa rin po yung paano mo siya gamitin after some period. Okay. So the useful life of an asset is sometimes called the economic life of the asset dahil yun po yung meron siyang value. Okay. Katulad na lang po ng mga kunwari, battery. Yan. Kapag ubos na yung laman ng battery, at hindi naman siya rechargeable, then wala na siyang value. Okay. Kapag ganun na po, ang tawag na po doon sa mga value na yun is salvage value. Okay. So, it is the resale value or scrap value of the asset at the end of its life. So, yung presyo ng battery na merong laman at yung battery na wala na, ubos na yung laman niya is iba. Okay. So, pag mga ganun, scrap value na nga sabi nila or salvage value. Okay. So, ah yung time na kung saan nababawasan po yung kanyang value, ang tawag po natin doon is depreciation. So, alam niyo naman na po yan. Okay? So, depreciation is the decrease in value of property and maaaring dumepende po ito sa quality ng item, gaano siya kadalas gamitin. May times din naman po na, kunwari, sasakyan, sabihin natin, pag laging ginagamit yung sasakyan, medyo laspag na, yun, yung depreciation niya is talagang mas bababa. Yan. Ay, mas tataas pala kasi decrease yan. Yan. So, I want linger on that na para mabilis tayo matapos. Yan. So, if we will be determining if the project is worthwhile, meron po tayong dalawang paraan. Pero ito po is ginagamit ito sa cost and benefit para i-determine kung yung ano ba natin, yung gagawin ba natin is economically feasible or mayroon tayong katuturan na gagamitin yun or paggagastusan ang ating resources para doon sa ating plano. Okay. So, we have two ways para malaman kung ito ba ay okay. So, una yung payback method and then the second one is present value method. So, unahin natin yung payback method. Sabi dyan, this defines the time required to recover the money spent on a project. So, kunwari, nag-invest ka ng, sabi nating 1,000 pesos sa isang bagay. Okay. So, hanggang kailan mo siya mababawi? Okay. So, yun. Yung time required. Sabihin tayo, 2 weeks time, mababawi mo na yung 1,000 pesos mo. Okay? Or, kung ikaw ay, sabihin natin, trader, yan, every second counts kasi kapag sa trading, sa online trading, kasi maaaring mabawasan ang ating ang ating ininvest, maaaring dumagdag, pwede nating i-buy and sell yung mga shares natin. So, depende po yun kung hanggang kailan mo siya mababawi. While the present value method din naman po is this determines how much money it is worthwhile investing now in order to receive a specific return in a particular period. So, magkano ba yung halaga ng bibilhin mo ngayon? After a while, ganun pa rin ba? Okay? Ilan na ba yung present value niya? Let's say, bumili ka ng kotse noon. Okay? Or yung lolo ninyo ay bumili ng kotse noon. Okay? Ang pagkakabili niya is sabihin natin 50,000 pesos. 1970s or 1960s. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano. Mahal na yun ngayon, di ba? Not unless na yung kotse na yun is bulok na or what. Ay, ano po yun, sir? Ay, sige, sir. Wala lay. Kanya, sir. May summary. Okay. Wala incomplete yung kapong.
Kailangan siguro. Antay kinto ganang bayar siguro ya. Kasi ang permit to Kinlaba na. Receiving form medyo matagay sir. Ikin ko lang. Sige sir. Thank you. Sorry guys. Madaming patalas tayo. Okay. So yun. Yung present value nung kanyang kotse noon at ngayon is iba. Okay? Depende din po yun kung nag-depreciate po yung sasakyan or in pristine condition siya or mint condition siya, maaaring mataas yung kanyang present value dahil vintage, sabi nga nila. Okay, so iba naman usapan yun. So, kailangan natin ng mag-a-assess lagi doon sa ating mga ginagastos at magkano yung presyo niya after a while. Okay. So, other terms na ma-encounter natin sa discussion natin sa mga ganitong klaseng cost and benefit analysis is we have the present value, sabi ko nga, current value of future cash flows, return of investment or ROI, alam niyo po yan. This is the percentage rate that measures profitability by comparing the total net benefits received from a project to the total cost of the investment of the project, di ba? Okay. So, yung kunwari, hi sir, basta, ah, merap magklase ng, okay. We also have the internal rate of return na kung saan sinasabi dyan na interest rate received from the investment consisting of payments and income that occur at regular period. Ibig sabihin kung gaano kadalas yung return mo doon sa investment mo. Okay. So, ito ba ay consistent? Ito ba ay tumataas or bumababa? Okay, depende na po yan. Dahil yung mga usapang ganito ay na-encounter natin sa yung payback method na binanggit natin kanina, di ba? Okay? So, doon sa payback method kasi meron din tayo ng instead of doon sa how much yung how much is yung babalik, yung time yung kailangan. So, the period. So, this is a measurement of time period required to recover the project's initial investment. So, ito yung mostly na naririnig natin na sinasabi nila, mag-invest ka ng ganitong pera, in 2 years time, bawi mo na. Tapos, yung susunod na doon, puro tubo na lang, di ba? Okay. So, yung sinasabi nila doon is yung time period required to recover the initial investment. Ibig sabihin, yung puhunan pa lang. Okay. So, from that, yung mga usapang ganun, doon nila dinedepende kung itutuloy nila yung recommendations mo sa sa uh, nakikita mong room for improvement doon sa process na gagawin ng mga employees ng isang company. Okay? Okay. Nawala na yung slide kasi yun na yung end ng slide ng CBA. Bale, ang CBA kasi, yung cost and benefit analysis is ano lang po siya, 7 slides lang po dahil nakafocus lang po ito sa topic na economic feasibility. Okay? So, ayan. Marami na pala tayo ngayon. Okay. Pasensya nyo na kung medyo madaming patalastas dito sa ating Dinas. Okay. Yan. Sir Dante, Sir Mark. Okay, so, pagpasensya nyo na kung so, stop ko na po yung recording.